At kaugnay po ng naganap na panloloob sa isang cellphone store, dyan nga po sa SM Mall of Asia, makakausap natin si Police Chief Inspector Joey Goforth. Siya po ang Chief Investigator ng Pasay City Police. Inspector Goforth, magandang umaga po. Magandang umaga po. Sir, linawin lang muna natin, ano ba talaga nangyari? Inimbestigahan ba ito ng SM o hindi? Kasi ang sinasabi nila, wala daw pong report sa kanila. Malinaw na malinaw po na pagkatapos po ng insidente ng mga bandang alas 9 po ng umaga, ay makikita po natin na hinabol pa po ng biktima itong suspect natin. At nung hindi po niya mahabol ito po ay nagsisisigaw at humingi po ng tulong doon sa security guards po natin dito sa SM Mall of Asia. At kitang-kita po doon sa CCTV na yung mga personnels po na security guard ng SM Mall of Asia ay nasa loob po ng crime scene. Okay. So hindi po nila pwedeng sabihin na hindi po nila alam ang insidente. Okay. Ngayon po, malinaw yung CCTV, ano? Nakita ho ba, may lead na po ba tayo tungkol dito sa salarin na ito? Well, as of now po, hindi pa po natin alam yung identity po, na yung buong pangalan po ng suspect. Kaya nga po, ginawa po namin is pinakita po natin yung CCTV at para mapanood po ito ng mga kababayan natin at kung sakasakaling kilala po nila ay makapagbigay po sila ng impormasyon po sa amin upang maimbestigahan at ma-arrest po namin. Sir, ito hong insidenteng ito, nangyari siya mall hours na. Ibig sabihin may mga tao na sa mall, dapat may mga rumoronda ng gwardya. Paano ho nangyari nakapagpasok ng kutsilyo itong suspect na ito at nagawa niya ang kanyang krimen na igapos pa yung sales lady? Lahat ng yan nangyari habang bukas na ang mall. Opo. Bali, nangyari po ito mga around 9:50 po ng umaga. So, opening po ito ng mall natin, ano? Okay. At itong incidente is nangyari po dito sa second floor ng north parking ng SM Mall of Asia. So, itong phone style cellphone accessories is located po dito sa farthest side ng north parking. At doon po napili ng suspect natin na isagawa po yung pang-hold up po niya. So, ibig sabihin, madali pong ma-access yung lugar. Yan, yung pwesto ng cellphone store na yan. Opo, medyo tago po ito doon sa, sa lugar po ng ibang malls po natin. But definitely po, sa loob po ito ng SM Mall of Asia. Jurisdiction po nila ito. Pero sa pagkakaalam ko po, sa mga ganyan, before mall hours, ang nakakapasok lamang po empleyado ng mga stalls, ano? Opo, tama po yun. Pero hindi po ito mismo doon sa loob ng mall po natin. Dito po yung sa bridge po, connecting doon sa mall po natin. Okay. Ngayon po may nangyaring ganyan. Anong leksyon po kaya yung nais ninyong iparating? Hindi lamang sa mga kababayan natin na shoppers, kundi lalo na sa mga negosyante na nag-ooperate. Not necessarily sa loob ng mall, kundi doon sa periphery, ika nga. Opo, ang sa amin lang naman po is that sana po na-impormahan po kami kasi nabanggit ko nga po na itong insidente nangyari po nung umaga pa. However, yung insidente po is nakarating po sa amin around 7:30 in the evening. And in fact, hindi pa po yung security agency na nag-informa sa amin, kundi yung personnel pa rin po ng biktima po. So kung hindi po sila nag-report doon sa precinct po namin at ipinagpilitan na may nangyari pong nakawampo roon, hindi po namin malalaman. At yung sa crime scene po, kung sana na-report po sa amin ng maaga, ay sana na-process po namin yung nasabing crime scene. At malaki po kasi ang posibilidad, kung makikita nyo po doon sa CCTV, na lumaban pa ang biktima natin at yung suspect po, maraming beses na nahawakan yung cashier's booth natin na malaki ang posibilidad natin na makapag-lift po sana tayo ng fingerprint at ma-identify po natin siya to 80. Ba't naman ho kaya gustong itago siguro yan ng pamunuan ng mall? Yun po ang iimbestigahan po natin ngayon at tayo ay makikipag-audience po doon sa security agency at para malaman natin kung ano talaga ang dahilan at nagkaroon po ng napakalaking delay doon sa part nila upang i-report sa amin ng insidente. Chief Inspector Joey Goforth, maraming salamat po sa inyo. Magandang umaga. Salamat din po.